David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1791. Dragon Gate. Nakaupo ng tuwid si David sa silid na may 70,000 milya na mapa ng bundok at ilog sa harap niya. Sa kasalukuyan, nagbababad si David sa isang mainit na bukal sa isang lugar na nalalatagan ng nyebe. Ang dahilan kung bakit kinuha ni David ang isang mapa ng 70,000 milya ng mga bundok at ilog ay hindi para magtanim, kundi para magbabad sa mga hot spring para pakalmayan ang kanyang kalooban. Sa ganitong lugar na nalalatagan ng nyebe, ang pagbababad sa mga hot spring ay napakaganda at komportable din. Dito, si David ay walang kahit katiting na kahihiyan, at ang kanyang buong katawan ay basang-basa sa mainit na bukal dahil alam niyang walang lalabas dito. Napapikit ng bahagya si David, naramdaman ang mahika ng kalikasan. Sa sandaling ito lamang ay pinaka-relax ang mood ni David. Ngunit hindi alam ni David na dalawang babae ang naglalakad patungo sa hot spring sa mga oras na ito. Miss, mas madalas kang pumunta sa hot spring, hindi ka ba talaga naniniwala na nakapunta na si David sa hot spring na ito? Kahit makapasok ka, baka hindi mo mahanap itong hot spring. Sinabi ni Master na ang Secret Realm Conference ay magpapatuloy sa ilang sandali, at gusto kitang dalhin upang makakuha ng mga insight at hikayatin kang magmadali at umunlad. Mapait na sabi ni Kyujo kay Han Kinger. Ate Kyujo, bakit parang nanay ka? At walang tigil ang daldal mo, di ba naligo lang ako, saan mo gustong pumunta? Tumingin si Han Kinger kay Kyujo na puti, at pagkatapos ay pareho silang tumigil sa pagsasalita at lumakad patungo sa hot spring. Sa sandaling ito, tinatamasa ni David ang kapayapaan at katahimikan. Pero maya-maya lang ay may kumatok sa pinto ang gumising kay David, at unti-unting nawala ang katawan ni David sa hot spring. Nang mawala si David, dumating si Han Kinger sa tamang oras. Nang makita niya si David, nagkaroon siya ng hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. David! Tuwang-tuwang sigaw ni Han Kinger. Ngunit hindi tumugon si David, at nawala ang kanyang katawan. David! David! Sigaw ni Han Kinger, ngunit sa sandaling ito ay wala na si David. Miss, paano napunta si David dito? Hindi mo ba iniisip ang David na iyon, nag-hallucinate ka ba? Tumingin si Kyujo sa paligid, wala kahit anino ng multo, nasaan si David? Sister Kyujo? Hindi ito hallucination, nakita ko talaga si David, siya talaga. Mukhang nasa sabik si Han Kinger, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit biglang nawala ang katawan ni David. Nang hinahanap ni Han Kinger si David, binuksan na ni David ang kanyang mga mata sa sekular na mundo. Matapos dahan-daang bumangon, hindi maiwasan ni David na tumingin sa 70,000 milya na mapa ng bundok at ilog. Nang lumabas ang kanyang kamalayan mula sa mapa ng 9,000 miles of mountains and rivers, tila may narinig siyang tumatawag sa kanya, at ang boses ay halos kapareho ng boses ni Han Kinger. Ngunit sa huli, umiling si David at nadama na siya ay hindi matatag sa mga araw na ito at nagkaroon ng auditory hallucinations. Paano magiging posible na marinig ang boses ni Han Kinger sa 70,000 milyang mapa ng bundok at ilog na iyon? Matapos ilagay ang 70,000 milya na mapa ng mga bundok at ilog sa storage ring, binuksan ni David ang pinto at nalaman na si Humazi ay kumakatok sa pinto. David, dapat na tayong umalis. Tinatayang nakaalis na ang Pavilion Master ng Bailian Pavilion. Sabi ni Humazi kay David. Okay. Tumango si David. Habang papunta sa Bailian Pavilion, nag-aalalang nagtanong si Humazi, David, paano kung hindi pa umaalis sa customs ang Pavilion Master ng Bailian Pavilion, o hindi niya tayo papahiramin ng Heavenly Secret Order? Kumuha. Iniluwa ni David ang salita. Ngunit ang salitang ito ay sapat na upang kumatawan sa determinasyon ni David. Nang dumating sina David at Humazi sa Bailian Pavilion, sa pagkakataong ito ang mga miyembro ng Bailian Pavilion ay naghihintay na sa labas, na parang alam nilang darating sila. Umalis na ba ang iyong Pavilion Master? Tanong ni David sa mga miyembro ng Bailian Pavilion kung sino ang bumati sa kanila. Ang aming Pavilion Master ay umalis na para sa customs, at partikular na hiniling namin sa kanya na pumunta sa pintuan upang salubungin kayong dalawa. Sabi ng isang miyembro ng Bailian Pavilion. Hindi nagtagal, dinala sina David at Humazi sa isang malaking silid, na halatang hindi ang silid noong unang dumating si David upang makilala si Xian. Mas malaki ang kwartong ito, at marami pang magic tool sa kwarto. Sa unang tingin, lahat sila ay mga high-end na magic tool, at ang grado ay malinaw na mas mataas kaysa sa huling pagkakataon. Dalawa, dahil nandito ka, maupo ka na. Isang boses ang tumunog, at pagkatapos ay lumabas si Shi Qingpei mula sa likod ng silid.
Ikaw ba ang Master Shi ng Bailian Pavilion? Mahinang tanong ni David matapos makita si Shi Qingpei. Tama, ako si Shi Qingpei. Sinabi na sa akin ng aso na pupunta kayong dalawa sa akin. Simula noong ipinakilala ito ni Mr. Shi, syempre kailangan kong tretuhin ang isa't isa ng magalang. Sinabi ni Shi Qingpei, mag-order ng isang tao na maghain ng tsaa ni David at Humazi. Nang makitang napakagalang ni Shi Qingpei, kapwa nakahinga ng maluwag sina David at Humazi. Natatakot din sila na tiyak na magagalit si Shi Qingpei pagkatapos ng huling kaguluhan sa Bailian Pavilion, at ang paggamit ng Heavenly Secret Order ay magiging mahirap sa oras na iyon. Ngunit ngayon ay tila hindi galit ang Shi Qingpei na ito. George Shi? Dahil may importante tayong gagawin ulit, kailangan nating kumuha ng Secret Order at magmadaling bumalik para hindi masayang ang oras. Pwede bang hiramin ni Pavilion Master Shi ang Secret Order? Talagang nagpapasalamat ako. Magalang na sabi ni David. Of course you can, pero si Mr. Shi din ba may pinadala sa'yo? Tanong ni Shi Qingpei. Oo. Paulit-ulit na tumango si David pagkatapos ay kinuha ang brush at inilagay sa harap ni Shi Qingpei. Maraming taon na ang nakalilipas, nakuha ko ang pabor ni Mr. Shi, at ngayon si Mr. Shi ay ipinagkatiwala sa panulat, syempre gusto kong bigyan siya ng mukha, at ang lihim na utos ay maaaring hiramin mula sa iyo. Pagkatapos magsalita, naglabas si Shi Qingpei ng isang pirasong papel mula sa kanyang baywang, halos kasing laki lang ng palad. Tanda! Ang token ay puno lamang ng kalawang at mukhang napakaluma, at walang espesyal sa token na ito. Kung gayon, maraming salamat, Pavilion Master Shi. Inabot ni David at gustong kunin ang lihim na utos. Sa sandaling ito, biglang pumasok si Xian at nalilitong nagtanong, Ama, bakit mo talaga pinahiram sa kanila ang Heavenly Secret Order? Paano mo ipinangako sa akin? Natalo mo si Odian at pinatay ang ilan sa amin, ang Bailian Pavilion ay naging napakagulo ngayon, at ginawa niya ito, bakit mo gustong ipahiram sa kanya ang Heavenly Secret Order? Sigaw ni Xian, ngunit nahuli siya ni Shi Qingpei. Umirap siya at sinabing, tumahimik ka, hindi mo naman turn para magsalita dito. Nang makitang galit ang kanyang ama, hindi nang ahas si Xian na magsabi ng kahit ano, nakatitig lang siya kay David ng matindi. Pavilion Master Shi, may mga hindi pagkakaunawaan dito, maliban kung siyang Master Ling ay. Gustong magpaliwanag ni David, ayaw niyang i-quote ang Heavenly Secret Command para dito. Ngunit bago matapos magsalita si David, pinutol siya ni Shi Qingpei. Hindi na kailangang ipaliwanag dahil si Mr. Shi ang lumakad, tiyak na i-quote ko sa iyo ang Heavenly Secret Order na ibinalik ko kay Mr. Shi. Pagkatapos magsalita ni Shi Qingpei, inihagis niya ang lihim na utos sa kanyang kamay kay David. Bukod dito, napakalinaw din ang sinabi ni Shi Qingpei. Ang dahilan kung bakit niya hiniram si David Changeling ay para bayaran si Mr. Shi. Wala itong kinalaman kay David mismo. Kinuha ni David ang lihim na utos, ikinuyom ang kanyang kamao at sinabing, Salamat, Pavilion Master Shi. Ngunit nang tanggapin ni David ang lihim na utos at tumalikod para umalis, pinigilan siya ni Shi Qingpei. Mukhang may nakalimutan ka. Malamig na sabi ni Shi Qingpei kay David. Saglit na natigilan si David, pagkatapos ay lumingon kay Shi Qingpei at sinabing, Pavilion Master Shi, mayroon pa bang iba? Siyempre, ibinigay ko na ang mukha ni Mr. Shi at pinahiram kita ng isang lihim na utos. Ngunit tinawag mo ang aking anak, ang taong pumatay sa aking Bailian Pavilion at sumayra ng maraming bahay sa aking Bailian Pavilion, dapat mo rin ba akong bigyan ng paliwanag? Malamig na tanong ni Shi Qingpei kay David. Kabanata 1792. Hindi inaasahan ni David na napakatuso ni Shi Qingpei, humiram muna siya ng isang lihim na order para sa kanyang sarili, binayaran ang kabaitan ni Mr. Shi, at pagkatapos ay naghanap siya ng gulo para sa kanyang sarili. Pavilion Master Shi, nakipagsabuatan ang anak mo sa Demon Heart Sect. Kung gusto mo kaming saktan, lalaban na lang kami. Ang anak mo mismo ang dahilan ng pangyayaring ito. Humazi ay humakbang pasulong at nagpaliwanag kay Shi Qingpei. Ngunit sino ang nakakaalam, ikinaway ni Shi Qingpei ang kanyang kamay at sinabing, wala akong pakialam kung ano ang inuupuan ng aking anak, ang alam ko lang ay binugbog mo ang aking anak at pinatay ang aking mga tao. Kung ito ay kumalat, ano ang mangyayari sa aking reputasyon sa Bailian Pavilion? Si David Jandes Shi Qingpei ay hindi nagsisi, kaya't naibuka na lamang niya ang kanyang bibig at sinabing, George Shi, mabibilang mo ang iyong mga pagkalugi, at babayaran kita. Ayoko ng pera. Para sa akin, Bailian Pavilion, walang pinagkaiba ang pera sa basurang papel. Ikinaway ni Shi Qingpei ang kanyang kamay.
Kung ganoon, ano ang gusto mo? I can give you anything you like about me. Nagpa siya si David na magpasensya, gusto lang niyang maibalik ang lihim na utos at iligtas si Sonia. I don't like the trash on your body. Lumuhad ka ngayon, humingi ng tawad sa anak ko, at hayaan mong balikan ng anak ko ang 2 suntok. Mahinang sabi ni Shi Qingpei. Nang makitang naglalabas ng galit ang kanyang ama, si Xian ay nasa mabuting kalooban at nakangiting tumingin kay David. David, bilasan mong lumuhad at humingi ng tawad sa akin, kung hindi, kailangan kong magtakda ng mga kondisyon sa lalong madaling panahon. Nakakatuwa ka. Nang marinig ito ni Humazi, siya ay galit na galit at akmang tatakbo, ngunit pinigilan siya ni David. Master Hu, ako na mismo ang hahawak sa bagay na ito. Pagkatapos magsalita ni David, malamig niyang tiningnan si Shi Qingpei, gusto mo ba talagang lumuhad ako? Siyempre, naimbestigahan na kita at alam kong aalagaan ka ni Mr. Shi, pero huwag kang mag-isip ng ganyan, pwede mo na lang gawin ang lahat ng gusto mo sa Bailian Pavilion ko. Naibigay ko na kay Mr. Shi ang mukha, at kahit narito ang hari ng langit, dapat kang lumuhad at humingi ng tawad. Ito na ang tingin ko sa mukha ni Mr. Shi, at ibibigay ko sa iyo ang pinakamaraming bagay. Ito ay mapagparaya. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong tumayo sa harap ko at magsalita. Malamig ang ekspresyon ni Shi Qingpei, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang interes, sa sandaling ito ay parang isang hukom na humahatol sa buhay at kamatayan ni David. Ngunit si David mismo ay walang pagpipilian. May mga taong kayang magpaluhod sa akin, pero sa kasamaang palad ay hindi ikaw iyon, dahil hindi ka worth it. Nang makitang ganito si Shi Qingpei, tila determinado si David na tanggalin ang kanyang mukha ng mag-isa, kaya hindi nasanay si David sa kanya. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Shi Qingpei, at sinabi niya na may malamig na ngiti, sa tingin mo ba ay maaari mong baliwalain ang aming Bailian Pavilion kapag narating mo na ang kaharian ng Martial Saint? Ngayon, ipakikita ko sa iyo ang tunay na lakas ng ating Bailian Pavilion. Kung gusto mong lumuhod, hindi kita hahayaang lumuhod. Nang matapos magsalita si Shi Qingpei, bigla siyang naglabas ng isang spirit bell. Alam ni Shi Qingpei na kung aasa lamang siya sa kanyang lakas, hindi siya ang magiging kalaban ni David, ngunit mayroon siyang isang spirit watch sa kanyang kamay, kaya hindi siya natatakot kay David. What? You want to hit me with these little bells? Napangiti ng masama si David nang makita niya ang relo na inilabas ni Shi Qingpei. Hoy, David, huwag kang mahiya. Ito ay isang dekalidad na magic weapon na kagagaling lang ng tatay ko. Kahit na nasa kaharian ka ng Battle Saints, hindi ka pa rin makakatakas sa pagpapatawag ng Soul Bell. I will write you off as a tanga in a moment. Ngumiti ng mapaglaro si Xian. Galit na pinandilatan ni Shi Qingpei si Xian, at halos mamatay si Xian sa galit. Ang tandang batang ito, bago pa man siya magsimula, ay sinabi na talaga sa kabilang partido ang operasyon ng kanyang magic weapon. Hindi ba ito isang malinaw na senyales na dapat maghanda ang mga tao ng maaga? Ang isang mahiwagang sandata tulad ng Soul Bell, na maaaring umatake gamit ang Divine Consciousness, ay maaaring umatake ng hindi inaasahan, at ito ay doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Ngunit ngayon sinabi ni Xian kay David ang tungkol sa paggana ng orasan ng espiritu. Narinig ni David ang mga salita ni Xian at agad na naunawaan sa kanyang puso, alam na ang kampanang ito ay isang banal na pag-atake lamang at kayang kontrolin ang kaluluwa ng isang tao. Si David ngayon ay may malakas na espiritual na kahulugan, at alam din niya ang mantra na nagpapadalisay sa puso. Kahit na siya ay isang magic weapon sa isang malakas na espiritual na kahulugan, huwag subukang kontrolin si David. David, kasalanan mo ang lahat. Nang matapos magsalita si Shi Qingpei, biglang nag-vibrate ang relo sa kanyang kamay. Hindi nagtagal, 3 kampana ang tumunog ng matindi, at ang mga sound wave ng mga kampana, na may halong kapangyarihan ng banal na kamalayan, ay patuloy na umaatake kina David at Humaz. Nang marinig ang boses, biglang naramdaman ni Humazi ang pagkibot ng kanyang ulo. Desperado niyang ginamit ang kanyang divine sense para pigilan, ngunit sa kasamaang palad ay wala itong kabuluhan. Hindi nagtagal, ang mga mata ni Humaz ay nagsimulang unti-unting nawala ang kanilang ningning, at isang sariwang kampana ang patuloy na tumutunog sa kanyang isipan. Nakita ni David na hindi napigilan ni Humazi ang pag-atake ng Soul Summoning Bell, kaya bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi at ang mantra na nagpapadalisay sa puso ay lumabas. Biglang naramdaman ni Humazi ang isang gintong liwanag na kumikislap sa kanyang isipan, at ang magulong pakiramdam na ngayon ay natangay. Sa sandaling ito, malinaw at maliwanag ang ulo ni Humaz, matino gaya ng dati.
Ang Xi Jinping na iyon ay hindi pa alam, ngunit pinukaw pa rin niya ang kanyang lakas sa pamamagitan ng patuloy na pag-alog ng kampana ng espiritu sa kanyang kamay. Tumingin si Humazi kay David at napansin na bahagyang gumalaw ang mga labi ni David, tila sa pamamagitan ng isang spell upang labanan ang pag-atake ng Soul Consciousness Bell. Sa sandaling ito, nagkaroon si Humazi ng inspirasyon, at wala sa oras, kumuha din siya ng relo. Gayunpaman, ang relo sa kanyang kamay ay halatang mas malaki, at isa lamang ang mga ito, at may kalawang ito, napakaluma. Kalansing-kalansing. Malakas na inalog ni Humazi ang kampana sa kanyang kamay, na nagdulot ng marahas na tunog. Nang makita ni Xi Jinping na kinuha din ni Humazi ang malaking relo, hindi niya maiwasang mabigla, at pagkaraan ng mahabang panahon, ang relo ay tila walang epekto kina David at Humazi, na naging sanhi ng sobrang pangit ng mukha ni Xi Jinping. Tumingin si David sa malaking relo na nasa kamay ni Humaz at hindi maiwasang mapangiti at sinabing, saan nakahanap si Master Hu ng ganoong masamang tao? Ito ang dati kong kaibigan, at sinundan niya ako sa mga kalye ng Kyoto sa loob ng maraming taon. Hindi ko inaasahan na magiging kapaki-pakinabang ito ngayon. Ngumisi si Humazi, at pagkatapos ay malakas na pinagpag ang relo sa kanyang kamay. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw, at si Xian ay natakot kaya dali-dali niyang tinakpan ang kanyang mga tainga. Maging si Xi Jinping ay nagmamadaling nagpigil ng hininga at itinoon ang kanyang isip, nilabanan ang pag-atake ng banal na kamalayan. Ngunit sa ilang sandali ay hindi nila naramdaman na may banal na pag-atake ang boses. Tay, anong nangyayari? Bakit hindi gumagana ang spirit watch mo? Nang makitang okay na sina David at Humazi, tinanong ni Xian si Xi Jinping. Naguguluhan din si Xi Jinping sa sandaling ito, paano niya nalaman ang nangyayari? Ikaw, bakit hindi ka inatake ng iyong divine consciousness? Tanong ni Xi Jinping kina David at Humaz, nakatingin sa kanila. May gusto lang sabihin si David, ngunit pinigilan siya ni Humazi, ang aking malaking kampana, ngunit ang mga ninuno ng mga kampanang tinatawag na kaluluwa sa iyong kamay, hindi sila gagana kapag nakilala nila ang kanilang mga ninuno. Dumating na ang mga kampana upang bisitahin ang kanilang mga ninuno. Dahil sa mga salita ni Humazi, naging berde ang mukha ni Xi Jinping, halatang alam niyang walang kwentang salita si Humazi. Utot ka, malinaw na ordinaryong relo ang sirang relo mo, wala man lang attack power, itigil mo na ang kalokohan dito. Malakas na sigaw ni Xian kay Humaz. Sino ang nagsabing walang offensive power ang aming mga relo? Malamig na ngumiti si David, at pagkatapos ay sinabi kay Humaz, Master Hu, iling sila ng 2 beses, hayaan silang makita. Si Humazi ay tumingin kay David ng ganoon, naintindihan ko kaagad, kaya malakas kong pinagpag ang relo sa aking kamay. Sinabayan ng malakas na boses, isang gintong liwanag ang kumislap sa isip ni David, at isang malaking kamalayan ang agad na bumalot kina Xi Jinping at Xian. Sina Xi Jinping at Xian ay nakaramdam lamang ng pananakit ng ulo, na para bang hindi mabilang na mga langgam ang nangangagat sa kanilang mga utak. Kabanata 1793. Nagkamalay si David, at hindi na inalog ni Humazi ang kampana. Pangit ang mga mukha ng mag-ama ni Xi Jinping, nakatingin sa malaking relo sa kamay ni Humaz, puno ng takot ang kanilang mga mata. Pare, ang tagal mong lihim, anong magic weapon ang ginawa mo? Paano mo makikita ang malaking orasan ng isang tao, hindi ito gumagana? Reklamo ni Xian at tumingin sa ama. Hindi umimik si Xi Jinping, at hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Matagal na siyang nag-practice sa pag-iisa, paano niya sasabihin na kung hindi siya magtatrabaho, hindi siya magtatrabaho? Dahil ba talaga sa natakot siya sa malaking kampana ng kabilang partido? Isang lihim na utos na inalis ko, kung maganda ang kalooban ko, baka ibalik ko sa iyo. Kinuha ni David ang lihim na utos, tumalikod at umalis. Sa ganito ni Xi Jinping, malaki ang posibilidad na hindi ibabalik ni David ang secret order. Tumigil ka! Sigaw ni Xi Jinping nang makita niyang aalisin ni David ang lihim na utos. Kaagad pagkatapos, pinalibutan sila ng 12-dosenang miyembro ng Bailian Pavilion ng iba't ibang instrumentong pangmusika. Nang makita ito, malamig na nagtanong si David, may gusto ka bang gawin para sa akin? Oo, panatilihin ang lihim na pagkakasunod-sunod, ito ay aming kayamanan, paano mo ito madaling maalis? Malakas na sabi ni Xi Jinping. Ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang lihim na utos kay David ngayon ay dahil sa akala niya ay malapit nang mapasailalim si David sa kanyang kontrol at ang lihim na utos ay maibabalik iyon. Ngayon ko napagtanto na ang orasan ng aking kaluluwa ay walang silbi, kaya maaari lamang akong gumamit ng puwersa. Agad na nanlamig ang mukha ni David, at nagsimulang tumaas ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan.
Malinaw na iniisip mo, kung gagawin mo iyon, ang iyong Baileyan Pavilion ay hindi na umiiral. Malamig na sabi ni David. Don't tell me anything else. Keep the order secret. You can leave. If you don't stay, you will take back it, even if you try your best. Hindi ako naniniwala sa napakaraming tao, ang daming hindi ko kayang pakisamahan kayong dalawa. Alam ni Xi Jinping na ang lakas ni David ay napakalakas, ngunit mayroon siyang napakaraming magic weapons, ito ang kanyang tiwala sa sarili. Malamig na sumangot si David, at pagkatapos ay biglang iniunat ang kanyang palad, at sa isang iglap ay lumapit siya sa miyembro ng Baileyan Pavilion. Sa sandaling kumilos siya, dinurog niya ang ulo ng miyembro ng Baileyan Pavilion, at maging ang magic weapon sa kamay ng miyembro ng Baileyan Pavilion ay agad na naging pulbos. Walang tumugon, at bumalik si David sa kanyang orihinal na posisyon. Ang napakabilis na bilis ay agad na nabigla kay Xi Jinping. Patayin mo siya. Nang makita ito, alam ni Xi Jinping na hindi niya hahayaang sirain silang lahat ni David, kaya sumigaw siya. Hindi nagtagal, mahigit 100 miyembro ng Baileyan Pavilion ang nagpatawag ng mga magic weapon para salakayin si David. Dagdag pa, ang ilan ay nagpunta para sa Flaxseed. Masayang kinuha ni Humazi ang Purple Golden Gourd, bahagyang ngumiti, ngayon ay itatalaga ko ang Purple Golden Gourd. Pag-usapan natin, isang sinag ng espiritual na kapangyarihan ang tumagos sa Purple Gold Gourd, at pagkatapos ang Purple Gold Gourd ay lumikha ng napakagandang liwanag. Isang nakakatakot na puwersa ang bumaril mula sa long, at isang miyembro ng Baileyan Pavilion ang sumugod, at ang puwersang ito ay agad na tumagos. Tiningnan ni Xian ang Purple Golden Gourd sa kamay ni Humaz, at nangangati ang kanyang mga ngipin. Sa kabilang banda, si David ay puno ng nakamamatay na aura, ang kanyang mga kamao ay kumikinang ng gininto ang liwanag, at bigla siyang nabasag sa isang suntok. Boom! Sa isang malakas na suntok, ang 3 o 4 na miyembro ng Baileyan Pavilion na nasa harapan nila ay natomba, at ang mahiwagang sandata sa kanilang mga kamay ay agad na nabasag. Tinamaan si David ng mga sinag ng liwanag na ibinubuga ng ibang instrumento, pero walang epekto, parang kilati lang. Nang makakita ng ganoong eksena, agad na huminga si Xi Jinping. Anak, bilasan mo. Hinailan ni Xi Jinping si Xian, tumalikod at tumakbo palayo. Gayunpaman, hindi siya hinabol ni David. Kung tutuusin, pumunta siya para humiram ng Heavenly Secret Order, at talagang ayaw niyang patayin ang Baileyan Pavilion. Nang makitang tumakas si Xi Jinping at ang kanyang anak, nagmamadali ring umalis ang iba pang miyembro ng Baileyan Pavilion. Halos kaagad, sa malaking bulwagan, si David lang ang naiwan kay Humaz. Damn! I haven't have enough fun yet, bakit ako tumakas? Nagmura si Humazi habang hawak ang Purple Golden Gourd. Okay, nandito kami para kumuha ng Secret Order, hindi para pumatay ng tao. Pagkatapos magsalita ni David, nagplano siyang umalis. Matapos makatanggap ng isang lihim na utos, kailangan niyang iligtas si Sonia sa lalong madaling panahon. Sandali lang. Nang malapit nang umalis si David, pinigilan siya ni Humazi. Master Hu, may magagawa ka pa ba? Naguguluhang tanong ni David. Nakakahiya na umalis kami na may dalang napakaraming instrumento. Pagkatapos magsalita ni Humazi, sinimulan niya ang galit na paghahanap ng mga bagay na ikakabit ng mga instrumento. Nang makita ito ni David, diretso niyang binuksan ang storage ring at winalis ang lahat ng instrumento. Bagamat hindi magagamit ni David ang mga instrumentong ito, ang pagbibigay ng mga instrumentong ito sa mga manlalaro ng Longmen ay tiyak na magpapalakas ng lakas ni Longmen. Sinundan ni David si Humaz pabalik sa Kyoto. Sa tulong ng isang lihim na utos, mabubuksan ni David ang pasukan sa lihim na mundo ng Demon Heart Sect at iligtas si Sonia. Pagdating nilang dalawa sa Kyoto, madilim na, ngunit si David ay hindi nang ahas na magpahinga at sumugod sa pasukan ng lihim na kaharian na may lihim na utos. Natanggap na ni Jojiya ang balita ng maaga at naghihintay sa kanila sa pasukan ng Secret Realm. Nang makitang lumabas ang pasukan na kumakaway ang mga kamay ni Jojiya, sinabi ni Jojiya kay David, Mr. Chen, nasaan ang lihim na utos? Ibinigay ni David ang lihim na utos kay Jojiya, at si Jojiya ay gumawa ng espiritual na tagumpay sa lihim na pagkakasunod-sunod. Sa isang iglap, ang Heavenly Secret Brotherhood ay nagliwanag ng liwanag, at pagkatapos ay inihagis ni Jojiya ang Heavenly Secret Order ng direkta sa pasukan ng Secret Realm na sinamahan ng isang pagsabog ng maliwanag na liwanag. Ang pasukan sa lihim na kaharian sa kanyang harapan ay nagpapalabas ng mga sinag ng liwanag na may ugong, at ang nakasisilaw na mga sinag ng liwanag ay nagpapaliwanag sa buong madilim na gabi.
Pagkatapos buksan ang pasukan, bumalik ang lihim na utos sa mga kamay ni Zhou Jia. Mr. Chen, bukas na ang pasukan. Iniabot ni Zhou Jia ang isang lihim na utos kay David, ngunit hindi ito tinanggap ni David. Heavenly Secret, pakisave muna, gusto kong iligtas si Yuki, kaya hindi ko alam kung ano ang mangyayari, hindi ligtas na ilagay ito sa akin. Pumasok si David sa lihim na kaharian upang iligtas si Sonya, pagkatapos ng lahat, ito ay isang hindi pamilyar na kapaligiran, hindi alam ni David ang kanyang sarili anong panganib ang makakaharap. David, sasama ako sayo. Sabi ni Humazi. Master Hu, dapat manatili ka sa labas. Magpapatuloy ako at tuklasin ang daan. Kung makatagpo ako ng panganib, makakatakas ako. Kung tutuusin, mas mahina ang lakas ni Humaz, kaya tumanggi si David na sundan siya. Papasukin mo siya. Nang matapos magsalita si David, naglakad siya patungo sa pasukan, at hindi nagtagal ay nawala ang kanyang katawan sa liwanag. Nang mawala ang katawan ni David, biglang yumanig ang kawalan, at ang pasukan sa harap niya ay agad na isinara. Sa pagkakataong ito, natarante sina Humazi at Zhou Jie sa labas. Anong nangyayari? Tanong ni Humazi. Ako, hindi ko alam. Nagmamadaling isinaaktibo ni Zhou Jia ang spell, ngunit ang pasukan sa kanyang harapan ay hindi lumitaw. Hindi nagtagal, napuno ng malamig na pawis ang ulo ni Zhou Jia. Sira, natatakot kami na pinagtaksilan tayo ng Demon Heart Sect. Tumingin si Humazi sa nawawalang pasukan at tinapakan ang kanyang mga paa sa pag-aalala. Ngunit sa sandaling ito, hindi ito alam ni David, naramdaman lamang niya ang isang malakas na liwanag na kumikislap sa kanyang harapan, at pagkatapos ay nagbago ang lahat ng mga eksena. Bagamat ang oras at espasyo ng lihim na kaharian ay kapareho ng sa makalupang kaharian, ang gabi ay madilim pa rin, ngunit ang aura na puno ng espiritual na enerhiya at ang mayayabong na kagubatan dito ay mas malakas kaysa sa lihim na kaharian. Firegate, kung saan matatagpuan ang pamilya Ge. Kabanata 1794. Nandito ako para iligtas ka. At hindi maihahambing ang lihim na mundo ng sekta ng Diablo. Kahit na hindi alam ni David kung gaano kalaki ang sekretong kaharian ng Devil Sect, tiyak na mas malaki ito kaysa sa Devil Sect. Ito ay marami. Ang lihim na kaharian ng Demon Sect ay kasing laki lamang ng isang sekta, ngunit ang lugar na ito ay parang mundo. Hindi alam ni David na isa lamang ito sa mga lihim na mundo na kinokontrol ng Demon Heart Sect. Nawala ng malay si David at gustong maramdaman ang hininga ni Sonya. Oo nga pala, tingnan natin kung may iba pa dito. Ngunit nang kumalat ang kamalayan ni David, nalaman niyang napakalaki talaga ng lugar na ito, kahit na napakalakas ng kamalayan ni David sa sandaling ito, kahit na matukoy niya ito mula sa 10-10 kilometro ang layo, ngunit sa sandaling ito ay wala siyang mahanap. Walang bakas ng Sonya, o kahit na anumang palatandaan ng mga aktibidad ng ibang tao. Hindi kaya ang Demon Heart Sect ay wala sa secret realm na ito? Bahagyang kumunat ang noo ni David. Sinasabing ang Demon Heart Sect ay maaaring lumikha ng isang napakalakas na organisasyong alyansa sa sekular na mundo, tulad ng Kyoto Martial Arts Federation, kaya hindi dapat maliit ang kapangyarihan ng Demon Heart Sect. Ngunit ginamit niya ang kanyang banal na katalinuhan upang mag-imbestiga, at wala siyang nakitang sinuman. Nang makita ito, si David ay nakahanap lamang ng isang lugar na mauupuan at makapagpahinga sandali, at hindi ito hahanapin hanggang madaling araw. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam ang lihim na kaharian na ito. Kung magmadali siyang maghanap sa gabi, natatakot siya na ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Naka-cross-legged si David at naramdaman ang aura ng langit at lupa na patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan. At nang si David ay nasa lihim na kaharian, isang lalaking nakasuot ng itim na damit ay dahan-daang naglakad sa tarangkahan ng Kyoto Dragon Gate. Dahil madilim ang kalangitan, hindi makita ng mga gwardya ng Longmen ang mukha ng mga taong dumating. Sino ka? Do you dare to cross the Dragon Gate? Humakbang ang gwardya at pinatigil ang lalaking nakaitim. Ang lalaking nakaitim na balabal ay hindi nagsalita, ngunit biglang binaril, na dinudurog ang ulo ng gwardya gamit ang palad ng kanyang kamay. Nang makita ito ng pangalawang gwardya, sisigaw na sana siya ng malakas, ngunit agad na napahawak sa kanyang lalamunan ang lalaking nakaitim. Sa kaunting puwersa, nadurog kaagad ang lalamunan ng gwardya. Pagtingin sa katawan ng dalawang gwardya, dahan-daang nagtaas ng ulo ang lalaking nakaitim na balabal. Sa pag-iilaw ng liwanag, nahayag ang madilim na mukha ng demonyo. Matapos magpakita ng kakaibang ngiti, dahan-daang naglakad ang Magic Envoy patungo sa Dragon Gate. Sa daan, nakilala ko ang maraming tao mula sa Longmen, at pinatay silang lahat ng salamangkero, at nang ahas silang gawin ito ng walang kaunting pag-aalinlangan.
Pagdating niya sa kuweba kung saan nakakulong si Ningji, bahagyang iwinagayway ng Magic Messenger ang kanyang palad, at direktang binuksan ang pasukan sa kuweba. Sa sandaling ito, si Ningji ay nakasquat sa sulok na walang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kaluluwa ng katawan ay nawasak, at ang lakas ni Ningji ay bumagsak din ng husto. Ngayon lang napagtanto ni Ningji na ang kapangyarihang pinalalakas ng kaluluwa ay hindi naman sa kanya. Kapag nawala ang kaluluwa, mababawasan din ng husto ang kapangyarihan. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng piitan, at biglang tumayo si Ningji, may takot sa kanyang mga mata dahil hindi niya alam kung paano siya tretuhin ni David. Ngunit nang ang Magic Messenger ay pumasok sa kuweba mula sa labas, ang mukha ni Ningji ay agad na nagpakita ng pagkagulat. Master Demon Envoy. Si Ningji ay nagmamadaling humakbang pasulong at lumuhad sa Demon Emissary. Ang akala niya ay sumuko na sa kanya ang Demon Heart Sect, tutal, sinabi ng Demon Envoy na isa lang siyang sangla ng Demon Heart Sect. Ngayon ay tila may pakialam pa rin sa kanya ang Demon Heart Sect. Sumunod ka sa akin. Ang Magic Envoy ay tumingin kay Ningji at sinabing walang pakialam. Tumango si Ningji, mabilis na bumangon, at sumunod sa likod ng demonyo. Naglakad sila palabas ng piitan, ngunit sa sandaling lumabas sila ng piitan, agad na pinalibutan ni Long Xingqiu at ng 12 ng mga tao ang Magic Envoy at Ningji. Nang makitang may nagligtas kay Ningji, si Long Xingqiu ay sumigaw ng mahigpit, matapang na tanga, maglakas loob na pumasok sa aking ipinagbabawal na lugar sa Longmen at patayin pa ang ating mga tao, naiinip ka ba? Tumingin ang demonyo kay Long Xingqiu, tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig, kahit ang Marquis of Wu ay naglakas loob na sumigaw ng ganito. Ay niloko. Pagkatapos magsalita, iwinagayway ng salamangkero ang kanyang kamay, at isang malaki at matalim na hangin ang lumipat patungo kay Long Xingqiu at sa iba pa. Gamit ang simpleng pagwagayway ng kanyang kamay, si Long Xingqiu at ang maraming tao mula sa Longmen ay lumipad paatros. Sa pamamagitan ng paghaharap, alam ni Long Xingqiu na ang kapangyarihan ng Magic Envoy ay masyadong malakas, at malamang na hindi sila kalaban. Ngunit dahil hiniling sa kanya na bantayan ang bahay, hindi madaling hayaan ni Long Xingqiu na may magligtas kay Ningji. Nang hindi sumuko si Long Xingqiu at ang iba pa, isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ng demonyo, at pagkatapos ay nagsimulang lumabas ang hininga sa kanyang katawan. Isang malakas at nakakatakot na aura ang agad na bumalot sa buong Longmen. Si Long Xingqiu at ang iba pa ay biglang nakaramdam ng hindi nakikitang presyon, at pagkatapos ay maraming tao ang sunod-sunod na nahulog sa lupa. Kinagat ni Long Xingqiu ang kanyang mga ngipin at gustong tiisin ang pressure hanggang sa kanyang kamatayan, ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki, at sa huli, si Long Xingqiu ay nadurog sa lupa sa isang kalabog. Ang matigas na bluestone tile sa lupa ay nabasag ng husto. Sa pagtingin sa mga taong nahulog na Dragon Gate, bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ng Magic Envoy, ikaw na bungkos ng basura, gusto mo bang pigilan din ako? Ngayon, hahayaan kong manood si David at sundin ang ating Demon Heart Sect para labanan ito. Ang presyo. Pagkatapos magsalita, nagsimulang tumaas ang aura ng katawan ng salamangkero, at ang pressure sa mga tao ng Longmen ay tumaas ng husto. Ang ilang mga tao ay nagsimulang magsuka ng dugo, at ang kanilang mga buhay ay mabilis na nawawala. I'm doing such blatant evil in Kyoto, do you think I don't exist? Sa sandaling ito, isang figure ang bumaba mula sa langit, at pagkatapos ay isang malambot na hininga ang damapo sa ulo ng lahat. Naramdaman na lang ng lahat sa Longmen na gumagaan ang kanilang mga katawan, at lahat sila ay tumayo ng sunod-sunod. Tumayo din si Long Xingqiu, at nang makita niya ang taong biglang dumating, nagulat siya at nagmamadaling humakbang pasulong at sinabing, tinatanggap ni Long Xingqiu si Mr. Shi. Bahagyang tumango lang si Mr. Shi, tapos kalmado na ang mukha niya. Tingnan mo ang mago. Nakita ng Magic Envoy at Ningji na biglang dumating si Mr. Shi, at ang kanilang mga mukha ay naging sobrang pangit. Mr. Shi, ito ay isang personal na reklamo. Ito ay dapat na walang kinalaman sa iyong mga opisyal. Sana ay hindi ka makialam. Sabi ng magician kay Mr. Shi. Bahagyang kumunot ang noo ni Mr. Shi at marahang iwinagayway ang palad. Tumili. Sa isang matalim na tunog, ang kaliwang mukha ng demonyo ay agad na namula at namamaga. Ikaw, maliit na demonyo, maglakas loob na magsalita sa akin sa ganoong tono, sa palagay ko ay pagod ka na sa buhay. Nagsimulang nanlamig ang mukha ni Mr. Shi. Tinakpan ng magician ang mukha niya, mabagal ang ekspresyon niya. Ngayong nabawi na niya ang kanyang pangunahing katawan, mayroon na siyang kapangyarihan ng isang Battle Saint, ngunit kahit na ang kapangyarihan ng isang Battle Saint ay napaka-vulnerable sa harap ni Mr. Shi. Mr. Shi,
pagkatapos ay inaresto ako ni David bilang isang disipulo ng Demon Heart Sect. Ililigtas ko siya ngayon, wala bang pakialam si Mr. Shi? Kinakabahang tumingin ang Magic Envoy kay Mr. Shi at nagtanong. Maaari mong iligtas ang mga tao ng Demon Heart Sect, ngunit kung manggahas kang patayin ang mga tao ng Longmen, hinding-hindi kita mapapatawad. Sabi ni Mr. Shi na may masamang tingin. Nang makita ito, maaari lamang dalhin ng sugo si Xian at mabilis na tumakas mula sa Dragon Gate. Ang hitsura ni Mr. Shi ay maituturing na nagligtas sa buhay ng 12 ng mga disipulo ng Longmen. Mr. Shi, kung gayon. Nakinuha si Ningji, ano ang susunod nating gagawin? Matapang na tinanong ni Long Xingshu si Mr. Shi. Iyon ang iyong negosyo, ano ito sa akin? Nang matapos magsalita si Mr. Shi ay unti-unting nawala ang kanyang katawan. Mr. Shi? Mr. Shi. Sumigaw si Long Xingshu na parang walang silbi, nawala kaagad si Mr. Shi nang walang bakas. Sa pagtingin sa mga bangkay sa lupa at ilang malubhang na sugatan na miyembro ng Longmen, si Long Xingshu ay nagmamadaling humingi ng tulong. Gayunpaman, naligtas si Ningji, at hindi alam ni Long Xingshu kung paano niya ipapaliwanag ang pagbabalik ni David. Sa sandaling ito, bumalik sina Humazi at Jojia. Ilang beses nilang sinubukan, ngunit hindi nila mabuksan ang pasukan sa lihim na kaharian. Makakabalik lang sila pansamantala para humanap ng paraan. Matapos marinig na iniligtas ng mahiwagang mensahero si Ningji, alam ni Humazi na sila ay nalinlang. Tinatayang sinadya ng kabilang partido si David sa lihim na mundo, at sinamantala nila ang pagkakataong iligtas si Ningji. Kabanata 1975. Hell's Gate, ang lihim na kaharian ng Demon Heart Sect. Hindi alam ni David na naligtas si Ningji, ngunit nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, nalaman niyang madaling araw na. Yuki, nasaan ka? Tumingin si David sa malawak na kagubatan sa paligid niya, at walang kaluluwa sa loob ng higit sa 10 milya, na nangangahulugang wala si Sonya dito. Hindi alam ni David kung gaano kalaki ang lihim na kaharian na ito. Pumasok man siya sa lihim na kaharian, kung gusto niyang hanapin si Sonya, parang paghahanap ng karayom sa isang dayami. Pero di bale, dahil pumasok si David, kailangan niyang iligtas si Sonya bago siya makalabas. Walang kamalay-malay, si David ay lumagpas ng 10 milya. Sa daan, si David ay naglabas ng banal na kamalayan, ginalugad ang lahat sa paligid niya, ngunit wala pa rin siyang nahanap. Walang nahanap na paghinga, kahit isang hayop. Wala bang sino man sa lihim na lugar na ito na may napakagandang espiritual na enerhiya at komportableng kapaligiran. Medyo nagkasala si David sa pagkakataong ito. Makalipas ang mahabang panahon, kahit isang tao mula sa Demon Heart Sect ay hindi pa nakikilala, nagdududa si David kung ang lihim na kaharian na ito ay ang lihim na kaharian ng Demon Heart Sect. Lumipas ang kalahating araw, at si David ay gumagala pa rin sa lihim na kaharian. Bukod sa mga bundok at malalaking bato, wala kahit isang buhay na nilalang sa buong lihim na kaharian. Noong una, hindi masyadong inisip ito ni David, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, palaging nararamdaman ni David na may mali sa lihim na kaharian na ito. Walang tao o hayop sa lihim na kaharian na ito, na parang isang hola. At habang hinahanap pa ni David si Sonya sa Secret Realm, isa na namang Secret Realm ng Demon Heart Sect. 7 tao na nakasuot ng lila ay nagtitipon. Ang mga lilang damit na ito ay natatakpan ng mga itim na bandana, at ang kanilang mga mukha ay hindi nakikita. Ang pangunahing upuan ay may kapangyarihan na laging natatakpan ng itim na ambon. Nasa susunod na posisyon si Ningji, same time na nakatayo, na may nervyos na ekspresyon. Pati ang demonyong katabi niya ay naninigas ang facial muscles at sobrang kinakabahan. Dahil ang lahat ng nakaupo dito ay isang pangunahing figure ng Demon Heart Sect, dahil tanging ang mga high-level na core figure ng Demon Heart Sect ang nararapat sa purple na robe. Kahit na ang Demon Envoy ay nasa Demon Heart Sect sa loob ng maraming taon, hindi pa siya nakakita ng napakaraming high-level na Demon Heart Sect na leader na nagtipon. Ngayon na ang mga taong ito ay nakaupo ng magkakasama, ipinapakita nito na may malaking nangyayari. Pinunasan ng makapangyarihang Diyos ang kanyang mga mata sa lobby, pagkatapos ay dahan-daang sinabi, lahat, maaari kang magsimula. 7 lilang robe tango, pagkatapos ay ang lahat ay may kasing kamao na itim at gintong bola sa kanilang mga kamay. Di nagtagal, ang mga itim at gintong bolang ito ay naglabas ng liwanag, at ang 7 sinag ng liwanag sa wakas ay nagsanib, at pagkatapos ay dahan-daang lumitaw ang isang gate sa kawalan. May nakita akong 2 napakapangit na ulo sa pinto na mukhang nakakatakot.
Pagkatapos ay kinuha din ni Daneng ang itim na gintong bola at bahagyang winalis ang ibabaw ng itim na gintong bola gamit ang kanyang palad, at isang nakasisilaw na itim na liwanag ang agad na bumaril sa pintuan na lumitaw. Crush! Isang malakas at mabigat na tunog lang ang narinig, dahan-daang bumukas ang pinto, at pagkatapos ay isang galit na hiyawan ang nagmula sa likod ng pinto. Ang tunog na ito ay nagdulot ng pag-goosebumps ng mga tao sa lahat ng dako, na para bang nagmula ito sa kailaliman ng impyerno. Ningji. Sigaw ni Daneng kay Ningji. Nagmamadaling humakbang si Ningji at lumuhod, ang subordinate na ito ay. Ito ang tarangkahan ng impyerno, pumasok ka ngayon, kapag nakalabas ka doon, magiging tunay kang mandirigma ng demonyo, at magiging martial artist ka rin, isang tunay na monghe. Sa oras na iyon, maaari kang mabuhay ng 1,000 taon, maaari kang lumipad sa langit, maaari mo pang punatin ang oras at espasyo, pumasok sa mundo ng langit at tao, at maging isang henerasyon ng mga demonyo. Your physique is meant to be more than just an ordinary warrior. Handa ka na bang tanggapin ang karanasan ng mga pintuan ng impyerno? Napakagaan ng boses ng malakas, parang may sinasabi ang isang matanda sa kanyang anak. Tipaklong sa isang lubad. Bagamat kinausap niya si Ningji sa tonong nagtatanong, alam mismo ni Ningji na walang puwang para sa negosasyon. Alam niya kung ano ang magiging presyo ng pagtanggi. Mas masahol pa iyon kaysa kamatayan. Itinaas ni Ningji ang kanyang mga mata at nakalimutan ang tungkol sa pintuan ng impyerno. Nang marinig ang kaawa-awang tunog mula sa tarangkahan ng impyerno, napangangan na lamang siya at sinabing, handa na ang subordinate na ito. Okay, hihintayin ko ang iyong pagbabalik mula sa pintuan ng impyerno. Pumunta ka. Magiliw na ikinaway ni Daneng ang kanyang kamay. Tumayo si Ningji, bahagyang nanginginig ang kanyang mga binti, at sa wakas ay humakbang papasok. Nang mawala ang katawan ni Ningji sa tarangkahan ng impyerno, dahan-daang sumara ang tarangkahan, nawala ang liwanag, at inalis ng 7 kulay ube na damit ang itim at gintong bola sa kanilang mga kamay. Ang Magic Messenger ay tumingin sa nawawalang gate ng impyerno, at isang malamig na patak ng pawis ang tahimik na tumulo mula sa kanyang noo. Kung gayon si David ay pumasok sa lihim na kaharian. Tanong ni Daneng sa Magic Messenger. Oo, pagkatapos ay pumasok si David sa lihim na kaharian, at ang kanyang mga nasasakupan ay isinara ang pasukan sa lihim na kaharian. Kung hindi natin binubuksan ang pasukan, hindi kailanman makakalabas si David. Nagmamadaling sabi ng demonyo na may paggalang. Napakabuti, hayaan siyang manatili sa loob, huwag mag-alala tungkol sa kanya. Tumanggaw si Danny. Sinabi ng Magic Envoy na may nalilitong tingin, mahusay, hindi ba tayo magpadala ng isang tao upang patayin ang David na iyon? Sinasayang ang ating lihim na kaharian para lamang ikulong ang David na iyon, hindi ba't medyo walang kabuluhan? Hindi maintindihan ng Magic Envoy dahil pumasok si David sa lihim na mundo, napakadali para sa kanila na patayin si David. Bakit siya nakakulong pa sa lihim na kaharian na iyon? Alamin na ang bawat lihim na mapagkukunan ng kaharian ay napakahalaga sa Demon Heart Sect. Hindi ka pani-paniwalang gamitin ang buong lihim na kaharian para kontrolin si David ngayon. Itong si David ay hindi pa maaaring mamatay. Kung gusto niyang buhayin ang kanyang espiritual na enerhiya, malaki ang pakinabang niya mamaya. Paliwanag ni Daneng. Ang muling pagkabuhay ng espiritual na enerhiya. Hindi pa ba nasira ni David ang espiritual na pagbawi ng enerhiya? Ang salamangkero ngayon ay mas nalilito. Okay, hindi mo dapat alam, kaya huwag ka nang magtanong, bibigyan kita ng isang gawain ngayon, pumunta sa pang-araw-araw na mundo upang maghanap ng mga taong may espesyal na pangangatawan, at pagkatapos ay hulihin sila, tandaan na hindi sila maaaring patayin. Dahan-daang sabi ni Daneng. Daneng, bakit mo gustong hulihin ang mga taong ito? Okay, masyado kang nagtatanong, umatras tayo. Marahang iwinagayway ni Daneng ang kanyang kamay, hindi na hinintay na matapos magsalita ang Magic Envoy. Noon lang napagtanto ng salamangkero na hindi niya namamalayang nagtanong siya ng mga tanong na hindi niya dapat itanong. Buti na lang at hindi nagalit si Daneng ngayon. Pinunasan ng Magic Envoy ang malamig na pawis sa kanyang noo at mabilis na sinabi, magre-retiro na ang mga subordinate. Nang umalis ang Magic Envoy, tiningnan ni Daneng ang 7 purple na balabal at sinabing, lahat, ngayong nasimulan na muli ang Sacred Realm Conference, ang 8 lihim na kaharian ay magugulo. At ito ang ating pagkakataon. Naniniwala ako na walang sino man sa inyo ang handang makulong sa isang lihim na kaharian sa buong buhay ninyo. Bilang mga tagapagturo, lahat tayo ay may iisang layunin, na umakyat sa langit at sa mundo ng mga tao at makatakas sa parang kulungan na lihim na mundong ito.
At ngayon na ang pagkakataon natin. Kahit na nabigo ang pagbawi ng aura, hanggat nakahanap tayo ng 8 tao na may iba't ibang espesyal na sistema, mabubuksan talaga natin ang pinto sa impyerno, at pagkatapos ay mababawi pa rin natin ang aura, at maaalis din natin ang mga tanikala ng lihim na kaharian. Tandaan mo, tayong 8 ay mga tipaklong sa isang lubad. Kung sino man sa atin ang magbunyag ng ating pagkatao, walang makakatakas, at para mabuksan ang tunay na pintuan ng impyerno, kailangan natin ang pinagsamang kapangyarihan nating 8. It's been hundreds of years, baka ito na ang huling pagkakataon natin para makaalis sa sikreto. Makapangyarihan sa lahat. Medyo malungkot yung boses nung huli. Gayunpaman, wala ni isa sa 7 kulay ube ang nagsalita, ngunit makikita mo sa kanilang mga mata na ang lahat ay may walang katapusang pananabik. Kabanata 1976. Malunod sa isang lihim na mundo. Buong araw na lumingon si David ngunit wala siyang nakita. Ngunit sa araw na ito, halos kinalkula rin ni David ang laki ng lihim na kaharian na ito. Ang lihim na kaharian na ito ay daan-daang kilometro ang layo, at ang lugar ay napakalaki na. Matatawag itong maliit na mundo, at may mga bundok, tubig, bulaklak at damo, napakaganda ng kapaligiran, at punong-puno ang aura. Ang tanging downside ay walang buhay na nilalang doon, at ang buong lihim na kaharian ay si David lamang mismo. Kaya pala hindi mahanap ni David si Sonya, at may isang napakasamang bagay tungkol dito, ibig sabihin, ang pasukan ay nawawala. Hindi mahanap ni David ang pasukan sa lihim na kaharian sa araw. Wala kang makikitang pasukan o labasan, ibig sabihin, walang paraan si David para makalabas sa lihim na kaharian na ito. Dumidilim na ang langit, at alam ni David na hindi niya mahanap ang pasukan sa lihim na kaharian. Si Humazi at ang iba pa ay maaaring maghanap ng paraan palabas. Kaya't hindi nagmamadali si David, umupo ng naka-cross-legged at nagsimulang magsanay ng tahimik. At sa sandaling ito, sina Humazi at Georgia, na nasa labas, ay talagang naghahanap ng paraan. Tell me what's going on here. Bakit biglang nagsara ang pasukan sa Secret Kingdom? Tumingin si Humazi kay Georgia na nagrereklamo at nagtanong. I don't know. Malinaw na ang pasukan dito, pero wala na ngayon. Hindi ko maramdaman ang pagkakaroon ng pasukan, na parang walang pasukan sa lihim na kaharian. Mukhang balisa rin si Georgia. Gaano man niya ay activate ang spell, ang lugar kung saan orihinal na lumitaw ang pasukan sa Secret Realm, wala nang bakas ng mga walang laman na pagbabago-bago, at hindi maramdaman ni Georgia na mayroong pasukan sa Secret Realm dito. Paano ko ito magagawa? Si Humazi ay nawala na ngayon. Malinaw, ito ang pasukan sa lihim na mundo, at ito ay isang pagsasabuatan ng Demon Heart Sect na sadyang nag-udyok kay David na malinlang. Mula sa pananaw na ito, imposibleng mapunta si Sonya sa lihim na kaharian na ito. Ngayong nailigtas si Ningji at si David ay nakulong sa lihim na kaharian, si Humazi at ang iba pa ay walang magawa. Master Hu, baka may makaligtas kay Kuya David. Sa sandaling ito, sinabi ni Long Xingshu. Sino? Sino ang makapagliligtas kay David? Apurahang tanong ni Humazi. Mr. Shi. Nang matapos magsalita si Long Xingshu, halos hindi niya hinayaang mahulog si Humaz. Not to mention kung may iligtas ba si Mr. Shi, ang tanong, sino ang pwedeng kumuha kay Mr. Shi? Sino ang kwalipikadong magtanong kay Mr. Shilpa? Ang mga taong ito, natatakot ako na hindi nila makita ang mukha ni Mr. Shi. Sino sa tingin mo ang makakakilala kay Mr. Shin? Tanong ni Humazi kay Long Xingshu. Master Hu, hindi naman siguro natin kayang mag-isa. Makakasama pa natin si Mr. Shi. Baka makita tayo ni Mr. Shi. Sabi ni Long Xingshu. Sa tingin ko tama si Xingshu. Hanggat may sapat na tao, sa tingin ko ay hindi mawawala si Mr. Shi. Hanggat magkikita tayo at sasabihin sa iyo ang tungkol sa bitag ni David, naniniwala akong aalagaan siya ni Mr. Shi. Kung tutuusin, aalagaan ni Mr. Shi si David. Sinabi rin ni Georgia sa pagkakataong ito. Okay, pagkatapos ay maghihiwalay tayo bukas at i-connect ang lahat ng maaaring makontak. Tumango si Humazi. Kinaumagahan. Humazi, maghihiwalay na sila. Hindi nagtagal, 12 ng mga tao ang nagtipon, lahat sila ay mga kilalang tao sa Kyoto Martial Arts World. Gefuhai, Gejiei, Zhao Liguo, Zhao Chuang, Xiao Ru, Jiroxo, Gulinger, Wu, Mayor, Xiaolan, Xiaomin, Dong Likan, Dong Jiahao, Xu Changsheng, Long Wu, 4 na masasamang tao. Humazi, Georgia, Long Xingshu.
Sa pintuan ng Dharma Protector Pavilion, 12 ng tao ang direktang nagsara ng pinto. Pavilion Master Zhao, mangyaring ipaalam kay Mr. Shi, mayroon kaming makikita. Magalang na sabi ni Gefuhai kay Zhou Wuji. Ay walang awa. Tumingin si Zhao Wuqi sa 12 ng mga tao sa kanyang harapan at napahiya din, Patriarch Ge, hindi naman sa hindi mo kilala ang karakter ni Mr. Shi. Siya lang ang pwedeng mag-invite sa kanya. Walang makakakita sa kanya ng basta-basta, kahit na makilala ko si Mr. Shin, hindi magiging madali. Hindi ako kwalipikadong magbuhos ng tsaa at tubig para kay Mr. Shi. Bagamat si Zhao Wuqi ang Pavilion Master ng Dharma Protector Pavilion, ngunit siya, ang Pavilion Master ng Dharma Protector Pavilion, ay wala sa harap ni Mr. Shi. Pavilion Zhao, matagal nang nasa Protector Pavilion si Mr. Shi, naniniwala akong dapat may solusyon ka. Sa sandaling ito, humakbang si Dong Liken at naglabas ng napakagandang folding fan mula sa kanyang mga kamay, Pavilion Zhao, ito ay pag-aari ng aming pamilya Dong. Pamana ng pamilya, tulong. Itinulak ni Dong Liken ang isang natitiklop na pamaypay sa kamay ni Zhao Wuqi. Patriarch Dong, hindi mo kailangang gawin ito. Ibinalik ni Zhao Wuqi ang folding fan, at pagkatapos ay bumantong hininga, hindi ako masyadong tinulungan ni Mr. Chen, isusuko ko ito ngayon, pupunta ako kay Mr. Shi. Kinagat ni Zhao Wuqi ang kanyang mga ngipin at nagpas siyang dumiretso kay Mr. Shi. Ngunit nang lumingon si Zhao Wuji, nakita niya si Xing Jun na papalabas. Kapitan Xing, sila. Nang makita ito, nagmamadaling sumulong si Zhao Wuqi at sinundan si Xing Jun. Kung tutuusin, si Xing Jun ang katabi ni Mr. Shi, kaya nakakapagsalita siya. Bago matapos magsalita si Zhao Wuqi, ikinaway ni Xing Jun ang kanyang kamay para pigilan siya, sabi ni Mr. Shi, hayaan silang lahat na pumasok. Nang narinig ito ng lahat, agad silang natuwa at sumugod patungo sa Dharma Protector Pavilion. Hindi nagtagal ay puno na ng tao ang sala ni Mr. Shi. Si Mr. Shi mismo ang umupo sa main seat, humihigop ng tsaa ng marahan, parang hindi niya nakikita ang 12 ng tao sa harapan niya. 12 ng mga tao ang humarap kay Mr. Shi, at lahat sila ay kinakabahan kaya mabilis silang huminga, at walang nang-ahas na magsalita. Kahit walang aura si Mr. Shi noong mga oras na iyon, nakaramdam pa rin sila ng matinding pressure kapag kaharap si Mr. Shi. Hindi nagsalita si Mr. Shi, natahimik ang buong sala, tanging ang mabilis na paghinga ng lahat. Habang umiinom si Mr. Shi ng isang tasa ng tsaa, tumangala siya sa lahat. Naramdaman ng titig ni Mr. Shi, sunod-sunod na ibinaba ng maraming tao ang kanilang mga ulo. Nilaybot ng mga mata ni Mr. Shi ang lahat at sa wakas ay tumigil sandali kay Xiaoro at Wu Mei, ngunit mabilis na lumayo. Okay, except for a few girls, let everyone go outside. Alam kong nandito ka para sa trabaho ni David. Kanya-kanyang negosyo, hayaan mo siyang mag-solve. Ikinaway ni Mr. Shi ang kanyang kamay. Nang makita ito, tatanungin sana ni Gefuhai at ng iba pa si Mr. Shi, ngunit nang makita nila ang tingin ni Mr. Shi, walang nang-ahas na magsalita. Tungkol naman kay Humazi, nagtago siya sa unahan ng karamihan, hindi man lang nangangahas na tumingin kay Mr. Shi. Hindi nagtagal, tinawag ni Xing Jun ang lahat, naiwan lamang ang isang grupo ng mga batang babae na nakatayo sa kanilang mga lugar. Hindi maintindihan ng mga babaeng ito kung bakit gustong itago sila ni Mr. Shi, at mukhang kinakabahan silang lahat. Sino sa inyo ang asawa ni David? Mahinang tanong ni Mr. Shi. Biglang tanong ni Mr. Shi na ikinagulat ng maraming babae at saka nagkatinginan, pero walang nagsalita. Sabi kasi nila, walang matatawag na asawa ni David. Kahit na marami sa kanila ang may gusto kay David, hindi nila tinusok ang layer ng window paper kay David. At saka, walang totoong kasal kay David. Nang makitang walang nagsasalita, hindi napigilan ni Mr. Shi na sumimangot at sinabing, hindi kaya nakipagtalik si David sa sinuman. Namula agad ang mga babaeng ito dahil sa direktang mga salita ni Mr. Shi. Tapos napailing silang lahat. Kanilang mga ulo. Nang makita ito, sa wakas ay tumawa ng walang magawa si Mr. Shi. Fuck this boy, siya ay walang awa. Si Mr. Shi ay talagang nagsalita ng masasamang salita sa unang pagkakataon. Kabanata 1977. Nang marinig ang mga bastos na salita ni Mr. Shi, ilang mga babae ang nagulat, ngunit ang tensyon sa harap ni Mr. Shi ay nawala sa isang iglap. Mr. Shi? Sana mailigtas mo si David, basta mailigtas mo si David, hayaan mo akong mamatay. Dahan daw ang naglakad si Jiroxo at direktang lumuhad sa harap ni Mr. Shi. Nang makita ito, ang ibang mga babae ay lumuhad din at nagmakaawa kay Mr. Shi na iligtas si David mula sa lihim na kaharian.
Wala sa inyo ang babae ni David, pero bakit ganon? Tumingin si Mr. Shi sa mga babae at nagtanong. Iniligtas ni Kuya Chen ang buhay ko, sa kanya ang buhay ko, para mailigtas siya, maaari akong mamatay. Dahan daw ang itinaas ni Xiaoro ang kanyang ulo at mariing sinabi. Sa kanila, si Xiaoro ang pinakabata, ngunit sa katatagan ng kanyang mga mata, makikita mo na kaya niyang magsakripisyo para kay David. Sa amin, may mga taong nagligtas kay David, at may mga humahanga sa kanya. Sa madaling salita, lahat kami ay handang mamatay para kay David, at umaasa kaming matutulungan siya ni Mr. Shi. Pinindot ni Jiroxo. Binigyan ko si Mr. Shi ng hook. Tiningnan ni Mr. Shi ang mga babae ng may kaunting ginhawa, sa kabahagyang ngumiti, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ni David kung alam niyang handa kayong mamatay para sa kanya. Ngunit tandaan, sa lipunang ito, ang iyong buhay ay walang halaga, kahit na isakripisyo mo ang iyong buhay, ito ay walang magbabago para sa kasalukuyang David. Kung gusto mo talagang tulungan ang David na iyon, ang tanging magagawa mo lang ay pagbutihin ang sarili mong lakas. Kapag nahihirapan siya, tulungan mo siya sa halip na yumuko at humingi ng tulong. Ang mga salita ni Mr. Shi ay parang mga tinak na tumusok sa puso ng mga babae. Bagamat lahat sila ay may kaunting lakas, habang ang lakas ni David ay tumataas at mas mataas, ang mga paghihirap na kanilang kinakaharap ay lumalaki at lumalaki. At parang wala silang magawa kundi magdasal kay David araw-araw. Salamat Mr. Shi sa pagtuturo. Yumuko ulit si Jiroxo kay Mr. Shi. Sa sandaling ito, lahat sila ay sumusumpa sa kanilang mga puso na dapat silang magsanay ng husto at maging isang babaeng makakatulong kay David. Sa halip na magpahiya kay David at gumawa ng walang kwentang klorera. I will now give you a series of exercises. Kung hanggang saan ang maiintindihan mo, nasa sarili mong kakayahan at swerte. Natapos si Shi, sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang palad, isang flash ng liwanag ang kumislap sa isipan ng mga babae. Nang makita ito ng mga babae, mabilis silang nagpasalamat kay Mr. Shi. Sige, pwede ka nang lumabas. Kinawian ni Mr. Shi ang kanyang kamay at inutusan si Jiroxo at ang iba pa na umatras. Ngunit nang tumayo ang mga babae at aalis na sana, itinuro ni Mr. Shi sina Xiaoro at Wu Meier at sinabing, mananatili kayong dalawa. Mukhang nalilito sina Xiaoro at Wu Meier, ngunit nanatili sila. Bumaba ka. Nang umalis ang ibang mga babae, naging solemn na ang mukha ni Mr. Shi. Kayong dalawa ay iba sa mga ordinaryong tao, alam mo ba iyon? Tanong ni Mr. Shi sa kanilang dalawa. Ako si Ice Crystal. Salamat kay Kuya Chen kaya ako nabuhay ng ganito katagal. Sabi ni Xiaoro. Alam ko rin na mayroon akong natural na charismatic na katawan, ngunit hindi ko kailanman ginamit ang aking espesyal na pangangatawan para saktan ng iba. Nagmamadali ring sabi ni Wu Meier. Dahil alam ninyong dalawa na mayroon kayong espesyal na konstitusyon, handa ka bang magsakripisyo para kay David? Kung gusto mong makatakas si David sa lihim na kaharian, kailangan mong makipagsapalaran. Tanong ni Mr. Shi na may seryosong tingin. Oo, ibibigay ni Kuya Chen ang buhay ko. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Xiaoro. Saglit na nag-alinlangan si Wu Meier, saka tumanggo at sinabing, payag din ako, kahit na hindi ko inamin na gusto ko si David, pero nag-ugat na si David sa puso ko. Nang makitang sumang-ayon ang dalawa, bahagyang itinapat ni Mr. Shi ang kanyang palad sa mesa, at isang gintong liwanag ang kumislap. Kaagad pagkatapos, nakita ni Xiaoro at Wu Meier na biglang may lumabas na libro sa mesa ni Mr. Shi. Ang pabalat ng libro ay napakasimple, kahit na isang maliit na pagod. Kunin mo ang librong ito, huwag umalis sa kabisera kahit kalahating hakbang, tandaan mo ang isang bagay, walang sino man ang pinapayagang magbasa ng librong ito, kasama na kayong dalawa. As long as you see David, give this book to him, naiintindihan mo ba? Hindi makapaniwalang tumanggo sina Xiaoro at Wu Meier. Sa katunayan, hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ni Mr. Shi. Mas lalong hindi maintindihan, si David ay nakulong sa isang lihim na kaharian, paano nila makikita si David? Okay, kunin mo ang iyong libro at umalis, huwag mong babanggitin ito kahit kanino. Ikinawi ni Mr. Shi ang kanyang kamay. Humakbang si Wu Meier, inilagay ang libro sa kanyang kondongan, at pagkatapos ay lumabas ng Dharma Protector Pavilion. Xiaoro, Meier, ano ang sinabi ni Mr. Shi nang iwan niya kayong dalawa? Nagmamadaling tanong ni Jiroxo nang lumabas silang dalawa. Wala akong sinabi, nagtanong lang ako tungkol sa katawan natin. Paliwanag ni Wu Meier. Kung tutuusin, kilala ang karamihan sa espesyal na katawan nila ni Xiaoro. Okay, let's go back.
Since Mr. She has teach you as the exercises, sana mas makapag-practice pa ang magkapatid at matulungan si David sa lalong madaling panahon. Sabi ni Jiroxo sa mga babae. Sa mga sumunod na araw, ang lahat ng mga batang babae ay nagsimulang magsanay ng desperadong. At si Humozi at ang iba pa ay naghahanap pa rin ng paraan para iligtas si David mula sa lihim na kaharian. Ngayon si Xiaoro at Wu Meier lang ang mukhang naliligaw. Araw-araw silang magkasama, at dinala pa ni Wu Meier ang libro at hindi nang ahas na bitawan. Ngunit lumipas ang ilang araw sa isang kisap mata, at silang dalawa ay naglalakad sa lansangan buong araw, hindi alam kung paano makikipagkita kay David. Hindi ko maintindihan ang sinabi ni Mr. Shi. Ate, Meier, hindi rin natin ito magagawa. Ang iba ay nagsasaka, kaya maghapon kami. Sa sulok ng restaurant, walang pakialam na sabi niya. Anong ibig sabihin ni Mr. Shi? I don't understand. I've been wondering these days kung dahil ba sa special structure naming dalawa kaya yung way na nakikita namin kay David kaya binigay ni Mr. Shi yung libro. Napaisip si Wu Meier. Pero paano mo makikilala si Kuya David? Siya ay nakakulong sa lihim na kaharian. Si Master Hall at ang iba ay walang pagpipilian. Tumango si Xiaoro at tumingin sa pagkain na nasa harapan niya, wala talaga siyang gana. Dalawang kapatid na babae, kung hindi ka nasisiyahan sa isang bagay, sabihin sa iyong kapatid na lalaki, tutulungan ka ng aking kapatid na malutas ang iyong mga problema. Sa pagkakataong ito, dumating ang dalawang lalaking nakasuot ng mga nakaistilong fashion card. Sinulyapan lang ni Xiaoro at Wu Meier ang dalawang lalaki ngunit hindi sila pinansin. Nang makitang hindi nagsasalita sina Xiaoro at Wu Meier, hindi man lang nakilala ng dalawang lalaki ang kanilang buhay, kaya diretso silang umupo kasama si Xiaoro at ang iba pa. Nang inis na inis si Xiaoro sa oras na ito, nakita niya ang dalawang lalaking short-sighted na papalapit at nag-uusap, at bigla siyang nagalit. Kayong dalawa, umalis na kayo, huwag kayong umasa na magagalit ako. Tinitigan ni Xiaoro ang dalawang lalaki at sinabing. Nakita ng isa sa mga lalaki na si Xiaoro ay nagsasalita ng baliw, at agad na itinaas ang gilid ng kanyang bibig at sinabing, Little sister, hindi ka malaking tao, ngunit medyo galit ka kapag nagsasalita ka. Huwag mo akong tanungin, tayong dalawa. Bago matapos ang mga salita, nakita ni Xiaoro na marahan niyang idiniin ang kanyang kamay sa mesa, at hindi nagtagal ay nagyelo ang mesa sa bilis na nakikita ng mata, at pagkatapos ay kumalat ang lamig sa dalawang lalaki sa isang iglap. Nanlamig lang sa buong buo ang dalawang lalaki, pero bago pa sila makapag-react, na-freeze silang lahat, at pati buhok at kilay nila ay natatakpan ng lamig. Xiaoro. Nang makita ito, nagmamadaling humakbang si Wu Meier at hinayla si Xiaoro, pagkatapos ay tumingin sa paligid at sinabing, Let's go, magdudulot ka ng panik sa downtown area. Hinayla ni Wu Meier si Xiaoro at umalis nang hindi man lang kumakain ng ilang subo ng masarap na pagkain. Kabanata 1798. Sa sandaling umalis sina Xiaoro at Wu Meier sa hotel, isang matandang lalaki na may itim na sombrero at kulay abong balbas ay tumingin sa dalawang lalaki, pagkatapos ay tumayo at mabilis na lumabas ng hotel. Ang matandang ito ay isang mahiwagang mensahero na inutusang maghanap ng mga taong may espesyal na pangangatawan mula sa makamundong mundo. Hinayla ni Wu Meier si Xiaoro at naglakad sa mga lansangan upang maiwasan ang mga tao, na parabang natatakot siyang matuklasan. You girl? You are too impulsive. Kapag nalaman ito ni Uncle Long, siguradong papagalitin ka niya. Ordinaryong tao ang dalawang iyon, pero ang bigat-bigat mo. Pinagalitan ni Wu Meier si Xiaoro. Ate Meier, mali ako, ngayon lang ako nagalit nung pinapunta mo sa pinto yung dalawang short-sighted guys. Mukhang mali si Xiaoro. Nang makitang ganito si Xiaoro, hindi makayanan ni Wu Meier na magsabi ng kahit ano at mahinang bumantong hininga, ngayong nakakulong si David sa lihim na mundo, walang katiyakan ang kanyang buhay at kamatayan, hindi natin siya dapat pasanin. Hindi ako kailanman naging interesado sa pagsasaka, at hindi ako mahilig sa pakikipaglaban, ngunit ngayon ay sabik na akong gawing kampyon ang aking sarili. Sa mga babaeng ito, si Wu Meier ay nag-iisa na ngayon at walang lakas, siya ay isang ordinaryong tao lamang. Sister Meier, pinapagalitan mo si Kuya Chen sa tuwing nakikita mo siya, at pinapagalitan mo pa siya. Palagi kong iniisip na hindi mo siya gusto. Hindi ko inasahan na magtago ka ng ganoon kalalim na handa kang ialay ang iyong buhay para kay Kuya Chen. Nakangiting sabi ni Ro. Mapait na ngumiti si Wu Meier, ngayon, napakaraming mga batang babae ang nagkakagusto kay David, hindi ako namumukod tangi sa hitsura o lakas, at walang kahihiyang gusto siya ng kapatid ko, ako. Ano pa ang magagawa ko? Maganda talaga ang buhay ni Kuya Chen, kayong magkapatid parang.
Nakangiting sabi ni Xiaoro. Okay, stop talking about this, balik muna tayo. Hinailan ni Wumier si Xiaorua pabalik. Ngunit tumalikod na lang, napansin ko lang na sa isang punto sa likuran nila, isang matandang nakaitim na sombrero ang nakatitig sa kanila gamit ang kanyang mala-aspri na mga mata. Hindi ko akalain na ganito pala kalakas ang David's Peach Blossom Games. Nakangiting sabi ng magician. Sino ka? Hiniling ni Xiaoro kay Wumier na pumunta sa Magic Messenger. Nararamdaman niya ang aura sa demonyong ito, kaya siguradong hindi ordinaryong tao ang sinapian. Ako ang kalaban ni David. Mahinang sabi ng Magic Messenger. Nang marinig ito ni Wumier at Xiaoro, nagkatinginan sila, at sinabi ni Xiaoro, Sister Mayor, mauna ka na, ako na ang bahala sa matandang ito. Dahil siya ay kaaway ni David, maaari lamang itong dalhin ni Xiaoro. Ipahayag ang iyong nararamdaman. Hahaha, napakawalan mo sa murang edad mo, ngayon ka lang nakapasok sa kapangyarihan ng Marquis at gusto mo pa akong alagaan. Kahit na may espesyal kang pangangatawan, ano ang magagawa mo para sa akin? Tumawa ang Magic Messenger haha. Hindi nagsalita si Xiaoro, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, at ang malamig na enerhiya sa kanyang katawan ay namuo sa mga kamay ni Xiaoro. Nakita ko ang mga kamay ni Xiaoro na mabilis na nagyelo. Ice Palm. Sigaw ni Xiaoro at sinampal ng isang palad ang demonyo. Ang palad na ito ay lumabas, at isang malamig na hangin ang umihip sa isang iglap, at ang nakapalibot na temperatura ay direktang bumaba ng ilang degree. Ang Magic Messenger ay tumingin kay Xiaoro at sinampal ito ng kanyang palad, may ngiti sa kanyang mukha at hinamak sa kanyang mga mata. Nang nasa harapan na niya si Xiaoro, biglang bumaril ang magician at hinawakan si Xiaoro sa leeg. Tumama rin ang palad ni Xiaoro sa Magic Messenger. Ngunit ang salamangkero ay hindi gumagalaw, ni isang bakas ng hamog na nagyelo sa kanyang katawan. Nang makita ang eksenang ito, lubos na nagbago ang mukha ni Xiaoro, alam niya masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng kanyang lakas at ng kanyang kalaban. Ang pagkakaiba sa lakas ay hanggang sa isang tiyak na punto, kahit na ang Xiaoro ay isang ice crystal, wala itong epekto. Pastor, bitawan mo ako, bitawan mo ako. Nagpumigla si Xiaoro, ngunit ang kanyang katawan ay parang pinipiga sa isang vice. Hindi mo na kailangang magpumiglas pa, walang kwenta. Malamig na ngumiti ang demonyo at nagplanong umalis kasama si Xiaoro nang hindi nag-aalala kay Wumier. Nang makitang inalis si Xiaoro, nag-alala rin si Wumier. Sandali lang. Malakas na sigaw ni Wumier. Lumingon ang Magic Envoy, tumingin kay Wumier, at sinabing, ano ang gusto mong gawin? Biglang nagpakita si Wumier ng isang mahinang ngiti, ang kanyang mga mata ay naka-arco na parang crescent moon, at ang kanyang mga mata ay puno ng lamang. Sa sandaling ito, si Wumier ay nagpapalabas ng aura na nakakabighani sa mga lalaki. Plano ni Wumier na gamitin ang charm technique para kontrolin ang demonyo para mailigtas si Xiaoro. Nang makita ng Magic Envoy na ganito si Wumier at naramdaman ang kaakit-akit na aura sa kanyang katawan, medyo natigilan siya. Nang makita ito, inisip ni Wumier na nagtagumpay siya at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa Magic Messenger. At si Xiaoro ay nagsisikap na makawala sa tanikala ng demonyo. Hahaha. Talagang hindi nahirapan ang paghahanap ng lugar na masisira sa bakal na sapatos. Hindi ko akalain na may makikilala akong dalawang taong may espesyal na pangangatawan. Yun. Virtual trip, Biglang nagtaas ng ulo ang Magic Messenger at tumawa. Natigilan si Wumier nang makita niya ito, tumalikod siya at tatakbo na sana, ngunit hinawakan siya ng Magic Messenger, at direktang sinipsip ng napakalaking puwersa ng pagsipsip si Wumier. Kinokontrol ng salamangkero ang isa gamit ang isang kamay, at ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Kaagad pagkatapos, ang itim na ambon ay malumanay na iniluwa, at si Xiaoro at Wumier ay natahimik lahat. Ang lihim na kaharian ng sekta ng demonyo. Tumingin ang Magic Envoy kina Xiaoro at Wumier, na nakoma, at may kumikislap sa kanyang mga mata. Simula nang dinala niya ang tunay niyang katawan, hindi pa siya nakakatikim ng lasa ng babae. Ngunit ngayon ay may dalawang napakagandang dilag sa kanyang harapan, kaya medyo hindi mapakali ang Magic Ambassador. At ito ang babae ni David. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng matinding pananibik ang Magic Messenger. Magagamit niya ang pamamaraang ito para makaganti kay David. David, ire-record ko ang talatang ito at ipapakita ko sa iyo kapag nakita mo ito. Na may masamang ngiti sa kanyang mukha, agad na sumugod ang mago patungo kina Wumier at Xiaoro. Slam!
Ngunit sa sandaling tumalon ang Magic Messenger, biglang lumitaw ang isang nag-aapoy na sakit sa kanyang mukha, at pagkatapos ay lumipad ang buong tao pabalik-balik sa isang iglap. Isang malakas na figure ang dahan-daang lumitaw, at ang Magic Messenger ay natakot kaya nahulog siya sa lupa. Tulad ng sinabi ko, kapag nahuli mo ang isang tao na may espesyal na pangangatawan, dapat mong tretuhin ako ng mabuti at huwag gumawa ng anumang masama. Are you taking my word for it and betraying me? Malamig na tiningnan ni Daneng ang demonyo, ang madilim na boses ay halos matakot sa salamangkero hanggang sa umihi. Makapangyarihan, iligtas mo ang iyong buhay, ang aking mga nasasakupan ay pansamantalang nalilito, hindi ako ng ahas, hindi na ako ng ahas. Ang Magic Messenger ay tumango ng husto at humingi ng awa. Tanungin kita, ilang araw nang nag-hunger strike si Sonya, bakit hindi mo ito iniulat? Tanong ni Daneng. Ang nasasakupan ay naghahanap ng paraan, at ang pisikal na kondisyon ni Sonya ay hindi masama, kaya hindi ito iniulat ng nasasakupan. Ang nagmamadaling paliwanag ng demonyo. Itapon ng dalawang babaeng ito at si Sonya sa lihim na kaharian na nagtatak kay David. Danny. Quoth. Saglit na natigilan ang Magic Envoy at nagtanong ng nalilitong tingin, Daneng, this way wouldn't make David and his girlfriend meet. At paano natin makukuha ang dugo ni Sonya? Humalaklak si Daneng, ang intensyon ko ay pag-isahin sila, dahil iyon lang ang paraan para tumira si David. Magkaisa man sila, ano ang mangyayari? Hinding-hindi sila makakatakas sa lihim na kaharian na iyon. Kung ikukumpara kay Sonya, ang dugo sa kanyang katawan ay wala. Sa pagkakataong ito ay gumawa ka ng isang mahusay na trabaho at nakakita ng dalawang tao na may espesyal na pangangatawan ng sabay-sabay, magaling ka halika, kapag nasiran natin ang lihim na kaharian na ito at kontrolin ang buong mundo, hahayaan kitang kontrolin ang isang mundo. Ang pinuri ng dakilang master ang demonyo, ito ay isang tipikal na suntok sa isang matamis na petsa. Ang aking mga nasasakupan ay nagpasya na maging makapangyarihan sa lahat. Ang puno ng pananabik ang Magic Ambassador. Kabanata 1799. Sa isang lihim na lugar. Parehong nakoma sina Wumeir at Xiaoro, at sinigawan sila ni Sonya mula sa gilid. Xiaoro. Meir. Wake up. Wake up. Mukhang excited at nag-aalala si Sonya. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay nakita niya ang isang taong kilala niya ng husto. Pagkaraan ng ilang sandali, mapayapa na nagising sina Xiaoro at Wumeir, at nang makita nila si Sonya, nagulat din sila. Sister Yuki. Ikaw ba talaga? Hindi makapaniwalang tumingin si Xiaoro kay Sonya. Niyakap ni Wumeir ang sarili, hindi tayo nananaginip, di ba? Xiaoro, ako, ito, hindi ka nananaginip. Puno ng luha ang mga mata ni Sonya, at niyakap niya ng mahigpit si Xiaoro. Magkasama. Ate Yuki, nakita sa wakas. So long? Miss na kita ng lahat. Si kapatid na David ay nabuklod sa lihim na kaharian upang humanap ng paraan para iligtas ka. Napaiyak din si Xiaoro. Ronnie, yakapin mo si Sonya ng mahigpit. Nang marinig ni Sonya ang pagbanggit ni Xiaoro kay David, mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at sinabing, Xiaoro, sabihin sa akin ng detalyado kung ano ang nangyari kay David. Ako, marami akong hindi alam. Xiaoro siya ay nakatira sa pamilya Zhao. Pagkatapos ng lahat, siya at si Zhao Chuang ay handa ng mabuhay, at normal na mamuhay sa pamilya Zhao. Kaya walang masyadong alam si Xiaoro tungkol kay David. Gusto kong sabihin sa'yo. Sinabi ni Wumeir, at pagkatapos ay ipinaliwanag ng detalyado kung paano sinubukan ni David na pumasok sa lihim na mundo upang iligtas si Sonya, at pagkatapos ay nabuklod siya. Itong tanga, maraming lihim na mundo sa Demon Heart Sect, paano niya malalaman kung saang lihim na mundo ako nakakulong? Ito ay tila isang pagsasabuatan ng Demon Heart Sect. Bagaman sinabi ni Sonya sa kanyang bibig, siya ay puno ng puso. Puno ng nakakaantig, pagkatapos ng lahat, si David ay nagpunta upang iligtas siya sa kabila ng kanyang buhay, na nagpapakita ng kanyang posisyon sa puso ni David. Ate Yuki, bakit ka nandito? Saan ba ang lugar na ito? Nagtatakang tanong ni Xiaoro. Ito rin ang lihim na kaharian ng Demon Heart Sect. Inilipat na ako sa ilang lugar, pero hindi ko lang alam kung bakit kayo lumalabas sa lihim na mundong ito. Sabi ni Sonya. Naaresto kami. Sinabi ni Xiaoro kay Wumeir na nakilala nila ni Wumeir ang isang matandang lalaki at kalaunan ay inaresto. Siguro nakilala mo na ang demonyong sugo ng Demon Heart Sect. Napakalakas ng matandang iyon. Pero bakit kayong dalawa ang inaresto ng Demon Heart Sect? Sumimangot si Sonya, at hindi niya maintindihan.
Noong panahong nakakulong ang Demon Heart Sect, marami talagang alam si Sonya tungkol sa Demon Heart Sect, at marami rin siyang kilala mula sa Demon Heart Sect. Kung tutuusin, gusto ng Demon Heart Sect ang dugo ni Sonya, kaya masarap ang paglilingkod nila kay Sonya, at palihim, walang limitasyon ang kalayaan ni Sonya. Dahil kahit casual na maglakad si Sonya, imposibleng makaalis sa lihim na kaharian. Ito rin ay para makipagtulungan si Sonya sa pagkuha ng dugo. Dahil mismo sa maginhawang espasyong ito kaya may paunang pag-unawa at pag-unawa si Sonya sa Demon Heart Sect. Hindi namin alam kung bakit kami hinuli, pero inabot muna sa amin ni Mr. Shi ang isang libro at sinabing kapag nakita niya si David, ibibigay niya ito, at tinanong din niya kung handa kaming magsakripisyo para kay David. Sabi ni Wumer kay Sonya. Anong libro, dalhin mo sa akin para tingnan? Tanong ni Sonya. Walang masyadong alam si Sonya tungkol kay Mr. Shi, kung tutuusin, gumugugol siya ng maraming oras sa Demon Heart Sect. Kinuha ni Wumer ang libro at iniabot kay Sonya. Tiningnan ni Sonya ang napakasimple at suot na libro sa kanyang kamay na may blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit nang bubuksan na ito ni Sonya, pinigilan siya ni Xiaoro, Sister Yuki, hindi ko ito mabuksan, sabi ni Mr. Shi, si Brother David lang ang makakapagbukas ng librong ito. Maibabalik lamang ni Sonya ang aklat kay Wumer, at pagkatapos ay sinabing, kumusta ka ngayon? Kung maaari, kailangan muna nating kilalanin ang lihim na mundong ito. Buti naman ang ginagawa namin. Parehong tumanggo sina Xiaoro at Wumer. Nang maglaon, nagdala si Sonya ng 2 tao at nagsimulang tuklasin ang lihim na mundong ito, ngunit sa daan, hindi mahanap ni Sonya ang tao sa piitan ng Demon Heart. Wala pa akong na-encounter na halimaw. Dapat mong malaman na may mga halimaw sa napakalaking lihim na kaharian, at mga halimaw din ang mga mapagkukunan ng lihim na kaharian. Ang huling hantungan ay ang lunokin ng beast pill upang ang iba ay makapagtanim. Ngunit sa lihim na kaharian na ito ay wala, kahit isang bakas ng mga buhay na nilalang. Ngunit ang kapaligiran ng lihim na kaharian na ito ay napakabuti, hindi masyadong masama, na nagpapahirap din kay Sonya at sa 3 babae. Pagkatapos maglakad sa malayo, hindi na kinaya ni Wumer. Kung tutuusin, isa lang siyang ordinaryong tao, hindi katulad ni na Sonya at Xiaoro, na kayang magtiis kahit hindi kumakain o umiinom. Nang makitang ganito si Wumer, nakahinto lang si Sonya at makapagpahinga. Xiaoro, optimistic ka sa kapatid mong si Meir, maghahanap ako ng makakain at tingnan kung may mga ligaw na prutas o kung ano. Dahil walang buhay na nilalang sa lihim na kaharian na ito, makakahanap lang ako ng ilang ligaw na prutas upang mabusog ang aking gutom. Si Sonya ay naghahanap ng makakain, at malapit sa kanila, si David ay nakaupo na naka-cross-legged, at ang concentration technique ay tumatakbo sa sukdulan, sumisipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Sa panahong ito, muli niyang binaliktad ang buong lihim na kaharian, ngunit wala man lang siyang mahanap na labasan, tuktok man ng bundok o ilog, hindi pa rin siya nakakahanap ng mapupuntahan. May kaguluhan sa paligid ng lihim na mundo. Minsang sinubukan ni David na lumakad sa kaguluhang ito na parang kulto ng demonyo upang makita kung makakatakas siya sa lihim na kaharian. Bilang isang resulta, hindi siya maaaring gumawa ng isang hakbang sa Land of Chaos. Ang Land of Chaos ay napuno ng magulong daloy ng oras at espasyo, at imposibleng madaanan ito. Ngayon ay maaari na lamang magsikap si David upang linangin at pagbutihin, at umaasa siya kay Humas at sa iba pa, na nag-iisip ng paraan upang mabuksan ang pasukan sa labas. Ngunit habang nililinang ni David, isang alon ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Ito ang pagpapakita ng pagkakaiba-iba ng hininga na nakikita ng banal na kahulugan. May tao. Biglang iminulat ni David ang kanyang mga mata na may hindi maipaliwanag na pananibik sa kanyang mukha. Kasunod ng pakiramdam ng kanyang sariling kamalayan, si David ay mabilis na lumipat patungo sa lugar kung saan ang paghinga ay nagbabago. Sa sandaling ito, naghahanap si Sonya ng makakain, at hindi niya napansin na may lumalapit sa kanya. Sa ganitong paraan, ang dalawang ito ay nagiging mas malapit at mas malapit. Matapos ang distansya ay iguguhit, malinaw na nararamdaman ni David na pamilyar ang hininga na ito. Yuki's breath. Baka si Yuki. Nakulong ba talaga siya dito? Baka sa mukha ni David ang hindi kapani-pani walang pananibik, at pabilis ang takbo ng kanyang mga paa. Maya-maya ay may lumitaw na figure sa harapan ni David. Nang makita ni David ng malinaw ang figurang ito, ang buong tao ay natigilan saglit, at nakatayo siya doon na tulala, na para bang tumigil siya. Napakasalimuot din ng ekspresyon ni David, mula sa pagkagulat hanggang sa pananibik, mula sa pananibik hanggang sa pagdududa.
Malinaw niyang inikot ang buong lihim na kaharian ng isang beses, at wala talagang tao, ngunit bakit biglang lumitaw si Sonya sa sandaling ito? Sa sandaling ito, tumangala si Sonya at nakita niya si David na nakatayong blanko, na agad namang ikinagulat ni Sonya. Tahimik lang silang dalawa, nakatingin sa isa't isa, walang umiimik, pero halatang walang awa ang excitement sa mga mata nilang dalawa. David. Sa wakas, pagkaraan ng ilang minutong pagtitinginan ng dalawa, tumili si Sonya at diretsyong tumakbo papunta kay David. Yuki. Sumugod din si David kay Sonya. Hindi nagtagal, nagyakapan sila ng mahigpit at naramdaman ang init sa katawan ni Sonya, at tinurok ni David ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni Sonya. Kabanata 1800. Agad na tumulo ang luha ni David hanggang sa matuklasan na hindi si Sonya ang hinulaang ilusyon. Yuki, totoo ba ito? Totoo ba? Hindi makapaniwalang tanong ni David. Talagang totoo ang lahat. Napaluha na si Sonya sa oras na ito. Dalawang magkasintahan na matagal nang hiwalay sa wakas ay nagkita sa sandaling ito. Bagamat ang ilan ay maraming tanong sa isa't isa, ngunit sa oras na ito, walang makapagsasabi nito. Tiningnan ni David ang pamumulaklak ng peras at maulan na mukha ni Sonya, at ang kataypan na naisip niya, hindi na niya nakayanan. Hinalikan niya ito ng diretsyo. Sumagot din si Sonya kay David. Sa sandaling ito, nakalimutan na nilang dalawa ang lahat at nasa mata lang ng isa't isa. Sa halik na ito, nagdilim ang langit at nanginag ang lupa. Nang makaramdam ng hirap sa paghinga si Sonya, binitawan siya ni David. Nang makitang dumidilim na, naalala ni Sonya na naghahanap siya ng makakain. Grabe, nakalimutan kong pumunta ako para maghanap ng pagkain, nagugutom pa si Mare. Nagmamadaling sabi ni Sonya. Mare. Mare. Nandito rin ba siya? Nagtatakang tanong ni David. I'll explain to you later, humanap ka muna ng makakain kasama ko, tapos babalik ka para pag-usapan yan. Hinimok ni Sonya si David na maghanap din ng makakain. Di nagtagal, nakakita sila ng mga ligaw na prutas at gulay at pagkatapos ay nagmamadaling bumalik. Habang nasa daan, nagpaliwanag si Sonya kay David, at pagkatapos ay nalaman ni David na sina Xiaoro at Mare ay nahuli din ng Magic Messenger sa lihim na lugar na ito. Gayunpaman, labis na interesado si David sa aklat na ibinigay ni G. Shi kay Mare at sa iba pa. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Mr. Shi ang tungkol kay Mare at Xiaoro, kaya tiyak na makikilala niya ito. Nahulaan na ba niya na silang dalawa ay mahuhuli ng Demon Heart Sect at itatapon sa lihim na mundong ito? At bakit pareho silang inaresto ng Demon Heart Sect? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag din kay David sa parehong oras. Hindi nagtagal, dumating sina David at Sonya at nakitang nahiga na si Mare sa lupa at inaalagaan siya ni Xiaoro. Narinig ni Xiaoro na may papalapit, kaya tumangala siya, nang matagpuan niya si David, namangha siya. Pagkatapos ay tumalon siya, Brother David, hindi ko inaasahan na makikita ka. Tuwang-tuwang sigaw ni Xiaoro, dahilan para mapaangat ng husto ang ulo ni Mare, na nakahandusay sa lupa, nang makita niya si David. Tila napuno din ng lakas ang katawan at tumayo ng tuwid. Pagkatapos ng ilang masasayang pag-uusap, hinayaan ni Mare si Mare na kumain ng mga ligaw na prutas upang mapunan ang kanyang stamina. Sa sandaling ito, kinuha ni Mare ang aklat na ibinigay sa kanya ni Mr. Shi at sinabing, ito ang hiniling ni Mr. Shi na ibigay sa iyo, at wala ni isa sa amin ang nagbukas nito. Kinuha ni David ang kaakit-akit na libro, at agad na lumabas ang kakaibang hininga mula sa libro. Kumunat ang noo ni David, pagkatapos ay tumingin kay Sonya at sinabing, Yuki, kinuha mo na ba ang librong ito? Kinuha mo, pero hindi ko binuksan. Sabi ni Sonya. Nararamdaman mo ba na ang librong ito ay may kakaibang kapaligiran? Patuloy na tanong ni David. Wala akong nararamdaman, ordinaryong libro lang. Umiling si Sonya. Ito ay kakaiba. Nagulat si David at saka binuksan ang libro. Ngunit nang mabuksan ang aklat, lahat ay namangha. Dahil walang mga salita sa libro, lahat ito ay blanko na papel. Ito. Bakit walang nakasulat sa librong ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Xiaoro. David, ito ba ay isang kakaibang libro na nangangailangan ng isang tiyak na paraan upang makita kung ano ang nasa loob? Sabi ni Sonya. Posible naman. Tumango si David, at pagkatapos ay bumuhos ang isang sinag ng espiritual na enerhiya, ngunit wala pa ring pagbabago sa libro sa kanyang kamay, wala pa ring salita. Gumamit pa si David ng teknolohiya, pero wala pa ring silbi, wala pa rin sa libro. Kakaiba talaga. Nakasimangot si David.
Sinabi ni Wu Meier sa isang nalilitong paraan, ibinigay sa amin ni Mr. Shi ang libro nang hindi sinasabi kung ano ang ginawa niya, at hindi niya sinabi sa amin kung paano. Hiniling sa iyo ni Mr. Shi na ibigay sa akin ang libro, tiyak na kapaki-pakinabang ito, dahil kung hindi ko sasabihin ang pamamaraan, sa madaling salita, sa tingin ko ay mayroon akong paraan upang maunawaan ang aklat na ito. Sobrang hinahangaan ni David si Mr. Shi. Ito ay hindi dahil sa tulong ni Mr. Shi, ngunit dahil palagi niyang nararamdaman na si Mr. Shi ay may kaalaman at talento, na parang alam niya ang lahat at alam niya ang lahat. David, kailangan bang i-connect ang walang salita na librong ito sa dugo mo para makita mo ang laman? Sa sandaling ito, sinabi ni Sonia. Nang marinig ito ni David, agad niyang kinagat ang kanyang daliri, at ilang patak ng dugo ang bumagsak sa walang salita na sulat. Sa katunayan, kapag ang dugo ay tumulo sa walang salita na sulat, ito ay hinigop sa isang iglap, at pagkatapos ay ang walang salita na sulat ay nagsimulang lumiwanag. May nagsimulang lumitaw sa unang pahina ng Wordless Heavenly Tome, na sinamahan ng maliwanag na pulang bahid ng dugo, at hindi nagtagal ang unang pahina ng Wordless Heavenly Tome ay naging mapa. Okay, may lumitaw. Masayang sigaw ni Xiaoro nang makita niya ito. Walang oras si David na tingnan ang mapa, ngunit inikat ito sa labas at muling tumulo ang dugo dito. Ngunit sa pagkakataong ito ang walang salita na pagsulat ay hindi tumugon, at wala nang lumitaw. Nang makita ang tahimik na pagsulat, si David at ang iba pa ay namangha lahat. Akala ko nakahanap na ako ng paraan, pero ngayon isang page na lang ng mga bagay ang lumabas. Suriin muna natin ang mapa na ito. Baka ang paraan para maipakita nitong walang salita na libro ang nilalaman nito ay nasa mapang ito. Mabilis na sabi ni Sonia. Maraming tao ang maingat na pinag-aralan ang mapa sa unang pahina, ngunit napansin nila na ang mapa ay tila hindi tumutugma sa anumang lugar sa daigdig. Habang ang ilang tao ay nakatuon sa kanilang pananaliksik, biglang nagningning ang mga mata ni David. Nakikita ko. Tuwang-tuwang sigaw ni David, na ikinagulat ni Sonia at ng iba pa. Nakikita ko, ang mapa na ito ay nagpapakita ng lihim na kaharian na ating kinaroroonan. Tingnan mo ang bundok na ito, ang tubig na ito, at ang gubat, na eksaktong kapareho ng dito. Itinuro ni David ang mapa. Ngunit si Sonia at ang iba ay dumating lamang sa lihim na mundong ito, kaya hindi nila alam kung ano ang hitsura ng lihim na kaharian na ito. Kung hindi pinaikot ni David ang buong lihim na kaharian para hanapin si Sonia at hanapin ang labasan, hindi niya makikita na ang mapa na ipininta sa mapa na ito ay eksaktong lihim na kaharian na kinaroroonan nila. Ngunit walang nakamarka sa mapa na ito. Kahit na umiral ang mapa na ito, ano ang mabuting maidudulot nito? Naguguluhang tanong ni Xiaoro. At nang bumaba ang boses ni Xiaoro, nakita ko ang maliwanag na liwanag ng buwan na nakakalat sa walang salita na libro sa kalangitan sa gabi. Hindi nagtagal ang walang salita na kasulatan ay lumiwanag ng mahina at isang maliit na pulang tuldok ang nagsimulang lumitaw sa mapa sa unang pahina. Ang maliit na pulang tuldok ay patuloy na kumikislap, ito ay malinaw na nakamarka doon, dapat mayroong isang espesyal na bagay doon. Dito, kung saan kumikislap ang mga pulang tuldok, iyon kaya ang daan palabas sa lihim na kaharian na ito. Tanong ni Wu Meier, itinuro ang mga kumikislap na tuldok sa mapa. Kung ito man o hindi, kailangan nating pumunta sa lugar na iyon upang makita. Dahil hiniling sa akin ni Mr. Shi na ibigay sa akin ang libro, dapat na maging kapaki-pakinabang ang aklat na ito sa aking sitwasyon ngayon. Matibay ang paniniwala ni David na hindi ibibigay sa kanya ni Shi ang libro. Isang walang kwentang libro para sa kanya. Kung paanong dinala ni David si Sonia at ang iba pa patungo sa pulang tuldok, sila ay nasa isang mataas at matarik na lugar sa mundo. Si Shi Qingpei at ang mag-ama ni Xian ay aakyat ng bundok. Nakabasahan silang dalawa, parang pulubi. Anak, teka nandito na tayo. Kuchen Temple Sun, hinikayat ni Shi Qingpei si Xian.